Okay guys, welcome back sa part 3 ng ating encryption RDS series. Ito na. So, task number 4 na tayo ngayon na encrypt na, naka-create na tayo ng snapshot ng ating DB. Ayan, nakita nyo, status available na. So, next dyan is magki-create ka naman ng copy ng snapshot. Tapos, yun yung i-encrypt mo guys. Okay. So, parang magkakaroon ka ngayon ng dalawang copy. Isang copy ng snapshot na encrypted at saka isang copy ng snapshot na unencrypted. So, yan. Ika-copy lang natin to tapos lalagyan natin siya ng ayan, destination region. Importante to kasi pwedeng ka makapag-create sa ibang region eh. So, papangalanan lang natin siya ng identifier. So, lalagyan natin to encrypted. Para alam natin na ito yung encrypted snapshot. Okay. Ito na. So, under encryption, or target group optional naman yan. So, under encryption, make sure na ititik nyo yung enable encryption, di ba? Kasi, if hindi, di wala ring silbi yung ginawa natin, di ba? Then, default KMS manage key lang muna tayo. Actually, pwede tayong gumawa muna ng key. Tapos, yun yung gamitin natin. Or pwede rin naman ganito, na default na lang. Kasi, may mga diskarte na magke-create ka muna ng KMS dito sa KMS. So, para talagang mamamanage mo lahat. Kasi pwede kang gumawa ng two types of keys, diba? Sinabi ko yung nung last part is AWS manage siya, customer manage. So, dito, default siya. So, AWS ang mamanage ng key nyo. Mas secure yon, kaya lang, syempre, may cost din yon. So, create na natin yung snapshot natin. Ayan. Again, creation siya. So, pause ulit natin yung recording. Part 4 tayo.